Okay, so this time pag-usapan naman natin class yung equilibrium of concurrent force system. So ilang beses ko na to sa inyo class sinabi, especially sa physics dati, na kapag sinabi natin equilibrium, it is a type ng mga forces kung saan yung resultant nila kapag kinuha mo yung resultant force nila, that is equal to 0. And by that, walang nagpapagalaw na force sa object natin. Kaya ang tendency yung object natin is magi-stay or nasa steady position lang. Kapag sinabi nating equilibrium, tandaan nyo lang, steady or walang pagbabago dun sa movement niya. Kumbaga, kapag walang force na nagpapagalaw sa kanya, naka-stay lang siya. Pero kapag continuous yung movement niya, continuous lang siya. Hindi siya mag-accelerate. Okay? Kasi ang resultant niya, that is equal to 0. Difficulty of this lesson, mas madali ito kaysa sa pagsosolve ng resultant ng concurrent force system kasi magre-rely lang kayo sa dalawang formula na gagamitin natin dito. Kapag na-memorize nyo na yung dalawang formula na yun, then you're good to go. Pero alam nyo ba na ang formula lang na gagamitin nyo is yung dalawa na yan. You will have to take summation of forces along x-axis that is equal to 0. And then, you will have to take summation of forces along y-axis that is equal to 0. Kung last time, nagsosolve tayo ng resultant, tinetake natin yung summation of forces along x-axis that is equal to Rx. This time, equal na siya sa 0. Kasi nga, ang resultant force niya ay equal to 0. So, ayan. Tandaan nyo lang yung dalawa na yan. Pero, minsan, sinasali din dito yung formula na taking summation ng moment at point that is equal to 0 din. Pero, magpo-focus tayo sa dalawa lang na to. Ayan. So, let's start. Tandaan nyo lang yung dalawang formula na yan and then you're good to go. Pero before tayo mag-start sa problem solving, objectives of this lesson, you are expected to matutunan nyo kung paano gamitin yung dalawang formulas na yan and makuha nyo yung mga values ng unknown forces natin gamit yung mga yan. Tip na rin, para mabilis yung pagsasolve natin mamaya and magets nyo kaagad, tandaan nyo, kapag ginamit natin yung summation of forces along x-axis, makaka-create kayo ng equation number 1. Usually, pag naman ginamit nyo yung summation of forces along y-axis, makaka-create kayo ng equation number 2. And by that, masasolve na natin yung values ng forces. Tandaan nyo, kapag nagtitake tayo ng summation of forces along x-axis, positive kinoconsider natin as upward and then negative naman kapag downward. Dito naman, ay baliktad. Dito yan. Pagka vertical forces to. Ayan, dito yan. Pagka naman horizontal forces, tinitake natin yung to the right forces as positive and then negative forces as negative. So, ayan. Ayusin natin. Pangit. Better. So, ayan. Let's start. Sabi dito, number 1, the cable and boom shown in the figure support a load of 600 pounds. Determine the tensile force in the cable and the compressive force C in the boom. Based dito sa figure natin, makikita nyo na wala namang ibang mukhang cable dyan kung hindi ito. Kaya definitely class, magbibigay ito kapag kakinat nyo yan and in-expose nyo yan, magbibigay ito ng tension force na letter T. So, ang magiging itsura niyan, yung force niyan is pag ganito, letter T na tension. Tapos, wala namang ibang boom dyan na nakikita nyo kung hindi ito lang, from this to this. So, therefore, ang force na to is compressive. Let's call this as your force C. Pagka nagsasolve kayo class ng equilibrium of concurrent force system, pwede nyong lagay na agad yung mga forces. Pero sa totoo lang, pwede nyo rin gawin yung FBD na ginagawa natin. Pwede kayong gumawa ng y-axis natin, tapos x-axis, tapos tsaka nyo ilagay yung mga forces na nag-act sa gitna. And then, syempre, yung origin natin na yan, eto yun. Yan, ilagay niyo yung mga forces natin. O, di meron kayong 600 pounds. You have 600 pounds here. Ano pa? Meron kayong force C.
dito, tapos ang angle niya dito is 45 degrees daw. And then meron ko yung force T na tension dito. And then yung angle niya dito is 30 degrees lang. Ayan. Pwede yan pagka gusto nyo i-convert yung figure nyo into its equivalent FBD para mas ma-expose yung mga forces natin. Pero kapag nag-solve ko ito, ganito yung ginawa nyo, okay lang din. Okay? So, solution, to start up, sabi ko sa inyo, gamitin nyo lang yung dalawang equations natin na yan. Let's take summation of forces along x-axis is equal to 0. Next, syempre, tingnan nyo kung ano yung mga horizontal forces na meron kayo. Yung C, to the right yan, therefore, positive yan. C cosine 45 degrees kasi nasa adjacent side yung x-axis niya. Minus T, bakit minus? Kasi to the left, minus T, that is cosine 30 is equal to 0. Lipat nyo sa kabila yung T, magiging C, cosine 45 is equal to T, cosine 30. Divide both sides nyo by cosine 45. Ayan, cancel to, tsaka to. And by that, you will get C is equal to T, cosine 30 all over cosine 45. And let's call this as equation number 1. Equation number 1. Ayan. Next, since meron na kayong equation number 1, let's take summation ng forces ng vertical axis, y is equal to 0. Ano yung mga vertical forces na nandyan? O yung T, positive yan kasi upward. T, this time sine na to, sine 30. Yung C, positive din yan. C, sine 45 yan. Bakit positive? Kasi upward. And then minus 600, minus kasi downward yan is equal to 0. Let's call this as equation number 2. After nyan, mapapansin nyo na meron na tayong value ng C. Since sa algebra, tandaan nyo, ang rule natin, para masolve natin yung values ng two unknowns, ang unknowns kasi natin dyan, yung T at saka yung C, pinapahanap sa inyo. Kailangan meron kayong two equations to do that kasi dalawa yung unknowns nyo. Meron naman tayo equation 1 at equation 2. Substitute nyo yung value ng C para maging T na lang yung unknown. O, using equation 1 and equation 2, pagka ginawa nyo yan, sulat nyo equation 2 ulit. That is T sine 30 plus, ano yung value ng C natin? Cosine 30 over T. Lagyan natin T. T cosine 30 over cosine 45 times may natira pa yung sine 45. Ito yun. Kasi C lang na may pinalitan natin. Minus 600 is equal to 0. Sa totoo lang, pwede nyo nang i-shift calc yan. Paano yun? Di ganito. Tingin kayo dito. Input nyo yung buong calc yun as is, and then yung T, palitan nyo ng X, o the alpha X. Sine 30. Plus, quantity, X ulit, alpha X. Yung T, palitan nyo ng X, cosine 30. Baba. Ay. Baba nyo. Cosine 45. Lipat nyo sa kabila. Times nyo ng sine 45. And then, minus 600, huwag nyo kakalimutan, equals 0. Kasi input nyo yung lahat. Tapos, shift calc. Teka nga. May kulang daw. May kulang daw tayong input. Ano kaya? Degree, mathematics fraction. Ayan. Yan pala, binigay na. Huwag na natin i-fraction. Decimal natin. Decimal, ayan. Equals 439 point. Therefore, ang value ng T nyo, syempre T yung hinahanap natin, T is equal to 439.23. O, tandaan nyo ngayon yan ha. Papatunayan natin ang algebra. Gawin nyo, i-factor out nyo yung T dito. Pag finactor out nyo yung T, ang matitira dito is sine 30 na lang. Plus, anong natira dito? Cosine 30 over cosine 45 times sine 45. O, ayan.
is equal to, lipat nyo yung 600. Divide both sides nyo dito sa malaki na yan. Therefore, you should get the value of t is equal to, input nyo sa calc yan. Sige nga, patunayan natin. Tandaan nyo, nakuha natin sa shift calc, ha? Excuse me. Sin 30 plus quantity cosine 30 over cosine 45 times sin 45. Yan. Meron pa ba? Wala na. Therefore, ang final answer is 439.23 din. And this is pound. So, ito na class yung value ng t. O, diba? Mas madali siya hamak dun sa resultant kasi mag-equations 1 and 2 ka lang, makukuha mo na yung value ng t. Next, syempre, substitute natin yung value ng t using equation 1, substitute nyo yung value ng t dito. Ayan, dito. Therefore, c is equal to 439.23. Ano yun? Cosine 30 over cosine 45 times. Wala na palang times. Therefore, c is equal to 439.23 cosine 30 all over cosine 45. So that is 537.94. 37.94. And this is pounds. Kasi pounds ang unit niyan. So, ayan. Ito class yung final answer natin sa C. Two solutions na ibinigay ko sa inyo. Paano yun? Equations 1 and 2 o kaya naman using shift calc. Pero alam nyo ba, pwede nyo gamitin yan using calculator o tuturok sa inyo ha. Using calculator tayo. Using Caltech. Mode, pindutin nyo class sa Caltech nyo. That is mode, equation, tapos two unknowns. Yan, two unknowns. Lagay ko na nga. Two unknowns. O, ayan. Mode equation, two unknowns. Tapos, kunin nyo equations 1 and 2 nyo. Ito, equation 1 and 2. Equation 1 nyo kanina, yung naka-linear na ganyan. Hindi po pwede ito. Dapat yung naka-linear. Ito, yung una natin. Kunin nyo yan. So, kapag kinuha nyo yan, that is C. Na ngayon, cosine 45. Cosine 45 minus T. Cosine 30 is equal to 0. O, equation number 1 nyo. Two unknowns. Dapat two equations din. O, lagay nyo yung equation 2 nyo. As equation 2. Ito, yung mahaba na to. And tandaan nyo, kapag ginamit nyo yung equation 2, dapat tapat-tapat yan. O, itapat nyo to sa C. Unahin natin isulat yan. C, that is sin 45, plus T, that is sin 30. Itapat nyo ha. Inuna natin to. Tinapat natin sa C sa equation 1. Sinunod natin yan. And tandaan nyo, class, pag gumagamit kayo ng mode equation, dapat yung constant nasa kabilang side ng equal sign. So, instead na rewriting sa negative 600, that is equal to 600. Let's call this as equation 2. O, game. Pindutin nyo sa calc nyo, mode equation. Two unknowns, that is number 1. O, input nyo to. Cosine 45 equals. Next, makikita nyo, anim na ano yan, anim na i-inputan nyo. O, input nyo to, cosine 45 equals. Next, input nyo, negative cosine 30 equals. Tapos, input nyo, syempre, dun sa C, 0. 0 equals. O, bababa yan, di ba? Input nyo to. Sin 45 equals. Input nyo to, positive sin 30 equals. And then, ito, positive 600, dun sa letter C, equals. Tandaan nyo, pagka nagmo-mode equation kayo, bibigyan kayo ng two answers niyan. Pero hindi letter C at saka hindi letter T. Ang ibibigay sa inyo is X and Y. X and Y. Tandaan nyo, kung ano yung unang ininputan nyo, yun yung X. So, in this case, letter C yung X natin. So, X is equal to C, that is equal to, pindutin nyo equals 537.94.
94 pounds. So, ito yun. So, ayan yun. Sa calcu. Tapos, next equals nyo ulit. Bibigyan kayo ng letter Y. That is equal to letter T. Kasi yun yung pangalawa nyo in-input dito. That is equal to 439.23 pounds. O, ayan. So, ayan, ganyan. Diba? Nagtugma, ano, letter C, that's 537.94, tas letter Y, letter T, that is, or tension force, 439.23. So, ayan, meron kayong marami kayong choices kung paano nyo masasolve yan. Pwedeng gamit kayo ng algebra, pero syempre, by substitution method using 1 and 2, using equations 1 and 2 pa din naman, or, pwede kayo mag-shift calc kapag ka na-input nyo na yung equation 1 sa equation 2, or likewise, vice versa yung kahit, kahit saan nyo i-substitute, or kaya naman, gamit kayo ng mode equation using Caltech. Ayan. So, mabilis lang, di ba? Okay, next, let's proceed to the next example. Ganun din to, pero iba lang yung situation and iba lang yung figure. Sabi dito, a cylinder weighing 400 pounds is held against a smooth incline by means of the weightless rod AB in the figure. Determine the forces P and N exerted on the cylinder by the rod and the inclined. Tandaan nyo, wala naman kayong ibang nakikitang bilog dyan, kundi ito lang. Therefore, ito yung cylinder. And una, sabi sa problem, meron to tayong 400 pounds na weight. Yung weight, pwede nyo ilagay dito. Pwede nyo ring ilagay dito kasi parehas namang downward yan. Tandaan nyo, sa physics, lagi kapag ka merong weight ng isang object, laging towards downward yan. So that is 400 pounds. Laging downward yung weight nyo dyan, ha? Hindi po pwede maging upward yung weight. Laging downward yan kasi yung acceleration due to gravity nyo. Sabi dito, meron daw kayong smooth inclined plane. Ito yun, wala namang ibang incline dyan. Tapos, meron daw kayong weightless rod AB. O, let's assume na ito yung rod AB nyo. Ito yun, wala namang iba. Ayan. Determine the forces P and N exerted on the cylinder by the rod and the inclined. Tandaan nyo, yung force P na pinapahanap sa inyo, ito yun. Ito yung force P. Let's call this as your force P. And yung N, saan manggagaling yun? Ito class yung sinasabi ko sa inyo sa physics pa lang, tandaan nyo. Kapag ka class, meron kayong nakasalat, for example, sa inclined na yan, nakasalat, meron kayong contact ng cylinder at saka yung surface, tandaan nyo, laging merong normal reaction yan. Tapos, perpendicular siya doon sa surface. So, therefore, magkakaroon to ng ganito, ng normal reaction. Tapos, perpendicular dapat yan. Ito class yung pinapahanap sa inyong value ng n. And kapag ka pinroject nyo yan up to the origin, so, ayan yung magiging itsura nyan. Ayan. And by that, sa totoo lang, pwede nyo nang gamitin yung FBD na yan kasi ayan yung mga forces, tatlo lang naman yan. Pero syempre, para hindi kayo mamali, lagyan natin ng X and Y axis. Ito yung X axis nyo, tapos, ito yung Y axis nyo. Ayan, tatlo lang yan, di ba? Pero, ito ang catch. Kapag ka-class, meron kayong normal reaction, since this is perpendicular, 90 degrees yan, naka 90 degrees ito, tandaan nyo, yung angle dito, kung ano yung angle dito, so nasa baba ng incline, siya rin dito, this is also 55 degrees. Okay? So, let's start. Pwede na tayong mag-solve gamit yung tatlong forces na yan. And, by geometry, sa trigo din, kung ano yung angle dito, siya rin yung angle dito. 25 degrees din yan. Kasi parehas yan. Pagka meron kayong rectangle na paganyan, tapos ipinroject nyo yung angle, mapapansin nyo, parehas lang silang dalawa. Okay? So, ayan. Pwede na tayong mag-start. So, ganun pa din kung paano ginagawa natin, taking summation of forces along x-axis equal to 0. Dalawa lang naman yung merong x-axis dyan. Hindi kasama yung 400 pounds kasi pababa siya. Y lang meron yun. To the right, meron tayong P. Tapos, cosine 25. Meron tayong to the left na N, negative N. Tapos, sine 55 na yan. Bakit?
Kasi andito yung angle nyo and then yung x-axis nyo nasa opposite side. Okay? And then that is equal to 0. O lipat nyo na. Lipat nyo na sa kabila. P cosine 25 is equal to n sine 55. Divide both sides by cosine 25. Therefore, P is equal to n sine 55 over cosine 25. Let's call this as equation number 1. Next, taking summation ng forces along x-axis, you will get, along y-axis na pala, that's equal to 0. O ano-ano, puro upward yung P at saka yung N, positive yan, and then yung 400 pounds, negative yan kasi downward. Unahin natin P, you have P sine 25, kasi sine na yan, and then you have N, cosine na yan, positive N, cosine 55, and then minus 400 is equal to 0. Yan na. Let's call this as equation number 2. So, diba? Using equations 1 and 2, substitute nyo equation 1 sa equation 2 para makuha natin values. Therefore, palitan nyo yung P na to para masolve natin yung N. Magiging quantity N sine 55 over cosine 25 times, ito, yung natira, sine 25 plus N na lang to, and then cosine 55 and then equate nyo na to sa 400. Lipat nyo na yung 400 na to, magiging positive na yan. Factor out N. Pag pinactor out nyo N, matitira dito is sine, that is sine 55 over cosine 25 and then times sine 25 plus, ang natira, that is cosine 55 na lang to. That is equal to 400. Therefore, N is equal to, input niyan sa calculus, that is sine, lagyan parenthesis, that is sine 55 over cosine 25 times sine 25 plus cosine 55. Ayan. Tapos, i-divide nyo, etong lahat na to, i-divide nyo sa 400. That is 400 over yung lahat na to. Ito yun, that is yung answer, is equal to 418.60. This is 418.60 pounds. Ito isa. After that, substitute nyo yung nakuha yung value ng N sa equation 1. Therefore, P is equal to, lagay ko using equation 1, P is equal to N. Ano yung N? 418.60 sine 55 over cosine 25. This is equal to 418.60 sine 55 over cosine 25. This is equal to 378.35 pounds. O, ayan. Nakuha natin. So, ganyan lang. Sa totoo lang, pwede nyo in mode equation. Try nyo ginawa natin dito kanina. Ganun din. Mode equation and then two unknowns. Sas ilatag nyo mabuti yung equations nyo na ganyan. Dapat tapat-tapat. Tandaan nyo, yung constant natin is nasa right side ng equal sign. Okay? Yun lang. Itong example number 3, same lang siya. Doon sa examples 1 and 2 natin, ang gagawin nyo lang, lagyan nyo lang dito. And then, masasolve nyo na yung value ng F tsaka P na yan. Ito yung y-axis nyo, ito yung x-axis. So, pakitry ito, class. Try this. Kasi parehas lang yan. Dumami lang yung force. Try natin to.
Yung next example, eto kasi class lumalabas sa board exam to, yung number 4 at saka itong number 5. Kaya ito yung gusto kong i-try at bigyan ng emphasis sa inyo. Okay, so example number 4. The system of knotted cords shown in the figure support the indicated weights. Compute the tensile force in each cord. Meron daw tayong dalawang knot, isang knot, at saka pangalawang knot. Ayan. Tapos, each knot supports loads, ayan, nakita nyo, 300 pounds at saka 400 pounds. Ang pinapahanap sa atin ngayon, based dito sa system na to, ano daw yung mga tensile force? Tandaan nyo, class, ito, yung force na yan, yung weight na yan, dadalhin niya yan. Kaya magkakaroon dito ng 300 pounds na weight. Yung tali na to, na A, magkakaroon niya ng tension A. Since puro cord yan and puro tali yan, tandaan nyo na class na puro tension force yung mag-a-act dyan. Magkakaroon din ito ng tension sa B. O yan. Dito naman sa isa, dito tayo sa kabilang knot, magsusupport yan ng weight, syempre, ng 400 pounds. Yung isa, dito sa tension D, magkakaroon niya ng force na tension D. And paano naman class yung nasa gitna? Tandaan nyo class, kapag nandito kang FBD sa taas ng knot, this is tension C, tapos pag ganito yung force niya, tension C. Pero kapag nandito ka sa FBD na to, pag ganito naman siya. And by that, makikita nyo na meron tayong ilan? Dalawang FBD, itong isa at saka itong isa. Let's call this as your FBD number 1 and then let's call this as your FBD number 2. Ayan. Tandaan nyo class, kapag binigyan kayo ng ganitong problem na merong mga knot na ganyan tapos may tali, ang pinaka easiest way na maituturo ko sa inyo, punta kayo sa dalawang FBD. Pag-compare nyo ngayon. Bilangin nyo kung ilan yung force na nag-a-act sa FBD number 1 o ilan. 1, 2, 3, at saka 4. Punta kayo sa FBD number 2, ilan yung nag-act na force? Isa, dalawa, at saka tatlo. Pagka tinignan nyo mabuti, pinag-compare nyo sila, piliin nyo kung ano yung mas kakaunting force na nag-act. And by that, yun yung uunahin nating gamitin. And eto pa, pagka nagsimula ka dito sa FBD number 2, since mas konti yung forces na nag-act sa kanya, kung ano class yung tension C na makukuha mo dyan using FBD number 2, yun na ngayon yung gagamitin mo sa FBD number 1. Para may value ka na ng tension C. Okay? So, ganun. Ang gawin nyo, i-expose nyo lahat ng mga forces kagaya nyan, tapos mag-solve na tayo. Solution. Using FBD, unahin natin yan. Using FBD number 2 muna tayo. Using FBD number 2. O, ayan. Ganun din, you will have to take summation of forces along x-axis is equal to 0. Ito lang ang tingnan nyo ha. Ito lang, wala kayong pakialam dun sa FBD number 1 muna. Ilan ng x forces na nag-act dyan? Dalawa. Meron kayong tension D at saka tension C. O, unahin natin tension D, positive, negative. Positive. I-drawing ko nga, sige. Teka ha, drawing ko ha. Using FBD number 2, ito yan yung knot. Tapos, meron kayong force dito. Meron kayong 400 pounds. Dito, i-project natin. Lagyan natin ng X and Y axis. Para malinis, di ba? Hindi kayo malito. Ito yung X, ito yung Y. Ano yung mga forces nyo dyan? 400 pounds. Meron kayo ditong tension D. Ayan, perfect. Tapos, yung angle niya, from y-axis, this is 75 degrees. Tapos, yung tension C nyo, andito siya. Tension C. And then, meron kayo ditong 30 degrees. Ayan. Let's take summation of forces along x-axis is equal to 0. Unahin natin tension D, TD. Sin yan, 75 kasi nasa opposite side ang sign. Minus TC kasi to the left. Sin pa din to kasi nasa opposite side ang x. And then is equal to 0. Ayan.
Lipat nyo sa kabilang tension C, TD sin 75 is equal to TC sin 30. Divide both sides by sin 75. You will get TD is equal to TC sin 30 over sin 75. And then let's call this as equation number 1. Next, taking summation of forces along y-axis is equal to 0. Yung TD at saka yung TC, parehas positive yan kasi upward yan. So, positive TD cosine 75 plus tension C cosine 30 na to, and then minus 400 is equal to 0. Kasi, downward yung 400. Kaya negative yan. Substitute yung equation 1 dito sa equation 2. Let's call this as equation 2. O pagka sinubstitute nyo yan, dito tayo. Teka, yasug ko lang. Tsaka liitan natin. Kasi hindi yan kakasya. Ayan. Using equation 1 tsaka equation 2, substitute nyo na agad yung TD. The quantity, TC sin 30 over sin 75, and then cosine 75 plus TC cosine 30 minus 400 is equal to 0. I-factor out nyo yung TC and then divide nyo dito sa 400, lipat nyo sa kabila, you will get TC is equal to, or pwede nyo nang i-shift calc yan, alpha x, tapos lagyan nyo ng sin 30 over sin 75. Yan, cosine 75. Sige na nga, i-factor out na nga natin, baka malito kayo. Factor out natin TC, that is sin 30 over sin 75 times cosine 75 plus, anong natira dito? Ito na. Cosine 30 and then is equal to 400. By that, makukuha nyo, dito na tayo, that TC is equal to, natin ng hati. TC is equal to what? 400 over quantity sin 30 over sin 75 times cosine 75 plus cosine 30. Therefore, ba't error? Check ko lang. Yun, alam ko na. Alisin ko to. Ayan. Therefore, ganun. Cosine 30. Ayaw pa din. Sin 30 over sin 75, cosine 75. Tama naman. So, ayun. Ayun na. 400 ang lumabas. This is 400 pounds. Ayan. Ito class yung ating TC. Next, i-substitute nyo na yung value ng TC dito sa equation 1. Pagka ginawa nyo yan, you should get TD is equal to 400 sin 30 over sin 75. Therefore, TD is equal to 400 sin 30 over sin 75. That is 207.06 pounds. So, ayan. Nakuha natin yung TC at saka TD. Dalawa pa. TA at saka TB pa. Pero alam nyo, sabi ko sa inyo, kung ano yung TC na nakuha natin, yun na i-input natin sa FBD number 1. So, gawa tayo. Using FBD number 1 ulit. Using FBD number 1, gawa kayo ng FBD number 1. So, maggawa tayo ng red na origin, tapos X and Y axis.
Tandaan nyo, class, kapag ka nandito kayong point sa TC na yan, tas ang ginamit nyo FBD number 2, tension yan. Pero paglipat nyo dito sa FBD number 1, tension pa din yan. Okay? And then, pwede nyo nang ilagay yung value ng TC. So, ano-ano ba yung mga forces natin? 300, TC, TA, at saka TB. So, mayroon tayong 300 TC dito. Ano yung value ng TC natin kanina? 400. Yung TA, andito yan. Let's call this as your TA. Meron kayong weight na sinusuportahan, that is 300. And meron kayong TB na hinahanap. Kaso, yung TC may angle na kayo. Wala na tong problema. Pwede nyo nang ilagay that this is 30 degrees. Pero yung TB kasi, class, nakaano siya, malaking angle siya. Ang gawin nyo, hatiin nyo ngayon ito sa gitna. And kapag hinati nyo sa gitna, tandaan nyo, 30 degrees ito, and 90 degrees yung kabuuan yan, ilan na lang kulang nyo? 60 degrees, kukuha kayo ng 60 dyan. Therefore, 105 minus 60, ang natira dito is 45 degrees na lang. Ito kasi 60 degrees ito. Okay? So, 45 degrees ito. Ito, 60 degrees. Ito naman ay 45 degrees. Alright, ayan. Start na tayo. Ito pa ang mas madali. Para mas mapabilis yung pagsosolve nyo, titigan yung mabuti. Yung TA nyo, nasa horizontal axis lang siya. Yung TB nyo, meron siyang vertical axis. Kapag ka inuna nyo, class, yung summation of forces along y-axis is equal to 0, makukuha nyo na agad yung TB. Kasi horizontal ay TA. And by that, let's do summation of forces along y-axis is equal to 0. TB, positive kasi upward yan, sine 45 minus 300 minus 400 kasi downward. And then cosine 30 is equal to 0. Therefore, TB is equal to, lipat nyo to sa kabila, dalawa. That is 300 plus 400 cosine 30 over sine 45. Therefore, TB is equal to what? 300 plus 400 cosine 30 over sine 45. This is, what is TB? 914.16. This is 914.16 pounds. So, ayan. Next, you will have to take summation of forces along x-axis equal to 0 para makuha natin yung TA. Negative TA plus 400. Ito yun. Kasi to the right yan. Sine na to. Sine 30 plus TB. Yung nakuha natin ba ng TB? Ayan na. Plus 914.16. And then, cosine na to. Cosine 45 is equal to 0. Lipat nyo yung TA sa kabila and then input nyo to sa calcu. Makukuha nyo TA is equal to 400 sine 30 plus 914.16 cosine 45. Therefore, TA is equal to 846.41. 0.41 pounds. So, ayan. Ganyan lang ang technique kapag ka nagsasolve kayo. Ayan, apat na yan. 1, TA, TB, TC, at saka TD. Apat na yan. Ganyan class ang technique kapag ka nagsasolve tayo ng equilibrium of concurrent force system na merong mga knot. For our last example, ito na yon. Ito na, lumalabas din to sa board exam kasi. Ang technique naman sa problem number 5 is ganito. So, basahin muna natin. The cylinders in the figure have the indicated weights and dimensions. Ayan, nakikita nyo naman sa figure. Determine the reactions at A, B, C, and D on the cylinders. So, apat ang pinapahanap sa atin. Sabi ko sa inyo kanina, na yung weight, lagi nag-aakyan downward dun sa gitna. Ito rin, so 200 kilonewtons na yan, downward din yan sa gitna. And sabi ko rin sa inyo kanina, na lahat ng mayroong mga contact surface, meron yan normal reaction. Let's call this as normal reaction at A. Let's call this as your normal reaction at B. And then let's call this as your normal reaction at D and D.
And tandaan nyo, yung point C, eto yan, nasa gitna. Kapag ka ang kinonsider nyo is yung cylinder na mas maliit, eto yun, eto yung normal reaction at C niya. Pero pagka ang kinonsider nyo is yung normal reaction ay yung cylinder na mas malaki, eto naman yung normal reaction niya. Ayan, igitna na lang natin. Ito yung normal reaction niya, nila. So, ayan, sa gitna. So, ganyan ang technique kapag ka merong mga cylinders tas merong maraming contact surfaces. I-expose nyo muna lahat ng mga forces na meron. And by that, kagaya ng ginawa natin kanina, bilangin nyo kung ilan yung unknowns na makikita nyo kung saan may mas konti. Tandaan nyo, kapag binilang nyo yan, ilan yung merong unknowns dito sa cylinder na maliit? 1, 2, yung NC at saka dalawa lang. Whereas yung sa malaking cylinders, isa, dalawa, at saka tatlo. Therefore, uunahin natin gamitin yung cylinder na mas maliit. Pero para mas maganda, burahin natin yan. Hindi, burahin natin yung nasa gitna. Ayan. Kasi magdodrawing tayo ngayon. Diyan. Magdrawing tayo ng dalawang FBD. FBD of smaller cylinder. Cylinder. Ayan. Pagka ginawa nyo yan, FBD of smaller cylinder, gawa kayo ng X and Y axis ulit. And tsaka nyo ilagay yung mga forces na mag-a-act dyan. Tapos, teka, sobra. Ito yung origin nyo. I-expose nyo lahat ng mga forces na nag-a-act dyan. Meron kayong weight na 200. So, kahit saan nyo ilagay yan, kahit sa taas o kahit sa ibaba, this is 200 kilonewtons. Meron kayong normal reaction na D. Ito yan, ND. Tapos, meron kayong normal reaction na C. Ito yun. This is your NC. Yan lang. Pero ang tanong, ano ba ang angle ng C na to? No NC na yan. Kasi yung ND, wala kayong problema. Kasi horizontal force yan eh. Ito ngayon ang gagawin nyo. Based dito sa figure natin, makikita nyo, etong dalawa, pagka pinag-connect nyo yan, pwede nyo gawing hypotenuse. And by this, pwede kayong gumawa ng right triangle. Para makuha nyo yung angle na yan. Eh, ang tanong, ano ba to? Yung nasa taas na to. This is 2 meters. This is 1 meter. Therefore, this is equal to 3 meters overall, di ba? Yung radius, ayan, given radius, tsaka given radius, 1 meter. Pag inikot mo yan dito, 1 pa rin yan. Pag inikot mo dito, 2 pa rin yan. Kaya pagka pinag-add nyo, 3 meters to. What about yung nasa ibaba? O yung nasa ibaba, ayan o, kabuuan, 5.6. Para makuha nyo yung distance na to, yan, yung distance na yan, 5.6 yung kabuuan, i-minus nyo to. Ano ba to? This is 2 meters, i-minus nyo itong kabila na to. This is 1 meter pa rin to kasi radius pa rin yan. Therefore, this is 2.6 meters. And by that, makukuha nyo na yung angle theta dito. And kung ano yung angle theta dyan, siya rin yung magiging angle theta dito. Okay? Ulitin ko. Yung hypotenuse na yan, 3 meters yan kasi 2 meters yung radius tsaka 1 pag pinag-add 3. Bakit naging 2.6 ito? Kasi 5.6 minus 2 minus 1. Kaya 2.6. Para makuha natin yung angle theta, inverse tangent, that's equal to, dito na lang sa gilid, theta is equal to inverse tangent ng, di pala tangent. Ano ba yung given natin? Meron kayong adjacent at saka hypotenuse, o di cosine pala. Cosine theta is equal to adjacent, that is 2.6 over 3. Therefore, angle theta is equal to inverse cosine ng 2.6 over 3. Theta is equal to what? Shift cosine ng 2.6 over 3. This is 29.93 degrees. O, yan. Ilagay natin dito. 29.93 degrees din yan. Yan na.
After nyan, pwede na tayong mag-solve. Makukuha nyo na yung NC at saka ND. And again, ganun din dito yon sa may rope. Kung ano yung nakuha nyong NC using FBD ng smaller cylinder, siya rin yung NC kapag ginamit nyo yung larger cylinder. Okay? So, taking summation of forces along vertical na lang muna para makuha nyo na agad yung NC. Kasi mapapansin nyo, NC lang yung merong vertical, yung ND, horizontal lang yan. So, taking summation of forces along y-axis is equal to 0. NC cosine 29.93. Teka nga. Parang baliktad. Baliktad pala. Baliktad. O sige, ilipat natin to. Alisin ko nga to. Ano nga, ayusin ko lang. Baliktad yung angle natin. Po-project ko to. O, tingin kayo dito, project. Kung ano class yung angle dito, siya rin yung angle dito. O, ngayon, baliktad yung isa. Itong angle theta na to is wala dito. Nandun sa taas. So, nabaliktad, eto yun. Yung angle theta that's equal to 29.93 degrees. Yan. Okay na. Tama, no? Tapos, ilagay ko rin dito that this is 3 meters. Ayan na. Okay na. So, summation of forces along y-axis is equal to NC sin na ito ngayon, sin 29.93. 93 minus 200 is equal to 0. Therefore, NC is equal to ilan? Positive 200 pag nilipat nyo yun sa kabila over sin 29.93. This is 400.85. Anong weight niyan? Kilonewtons. Let me check kung tama. Check ko lang ha. Baka kasi mamali, magtuloy-tuloy tayo. Saan ba yun? Check ko lang, sa sinolve ko, ayan. What is NC? Ayan, tama naman, 400.85 o isa. Apat ang pinapahanap sa atin. Next, let's take summation of forces. Summation of forces along x-axis is equal to 0. Meron na kayong NC. So, positive 400.85. Cosine na to. 29.93 minus ND. Kasi to the left yan. Yun lang. Is equal to 0. Therefore, ND or normal reaction at point D is equal to 400.85 cosine 29.93. That is 347.39. 39 kilonewtons. Yan na. So, next, lipat tayo, FBD of larger cylinder na. FBD of larger cylinder. So, gawa ulit tayo ng X and Y axis. Tapos, yung forces. This time, yung NC, towards na yan sa point D. Ito na yon. Tapos, yung NC nyo, papunta na siya dito. Ano ang nakuha nating value sa NC? This is 400.85. Tapos, yung angle niya, yun nakuha rin natin yung angle kanina dito. Ito yon, 29.93 degrees. Ano pa? Yung weight na 400. Meron ko yung weight na 400 kilonewtons. Meron ko yung normal reaction sa B. This is NB. At meron ko yung normal reaction sa A. This is NA. Kulang pa ba? So, mukhang wala na, no? Magkahiwalay yan. Kahit ano unahin nyo, let's take summation of forces horizontal first para makuha nyo na yung NA is equal to 0. NA minus 400.85. This is cosine 29.93 is equal to 0. NA is equal to what? 400.85 cosine 29.93. This is 347.
347.39 din. 347.39 kilo newtons. Ayan. And then lastly, you will have to take summation of forces along y-axis to get the value of NB. Therefore, NB minus 400 minus 400.85 side na to, sine 29.93 is equal to 0. Therefore, NB is equal to, lipat nyo lahat yan sa kabila, iwanan nyo yung NB sa left side. 400 plus 400.85 sine 29.93. 600. This is 600 kilo newtons. Yan, ilan na? 1, 2, 3, 4. Oh, tapos na. So, ganun lang ang technique kapag nagsasolve kayo ng equilibrium of concurrent force system. Kapag ka simpleng problem lang, recap lang tayo, mabilis lang siya. You will have to take summation of forces along x-axis, take summation of forces along y-axis, makaka-create kayo ng equations 1 and 2. And by that, pwede nyo siyang isolve using algebra, using shift calc or shift solve, tapos mode equation gamit yung mga calculator nyo, which we did no sa example number 1. Example number 4 naman, ito, yung may rope, ganun, paghiwalayin nyo lang yung dalawang FBD ng tali, and then kung ano nagko-connect sa kanilang dalawa, same values sila dapat. Tapos piliin nyo, mag-start kayo lagi dun sa FBD na mas konti yung force. Dito yon na nag-act para mas mabilis siyang ma-solve. And by that, makukuha nyo na rin yung kabila. Ganon din dito sa cylinders, kailangan nyo lang gamitan ng trigo yan para makuha nyo yung mga hinahanap na angles. And ganon din, mag-start kayo sa mas konti yung force na nag-act para makuha nyo yung mga unknowns. So, let's conclude our discussion for equilibrium of concurrent force system. That's it for today. Thank you so much, class.